Huwag na akong barangay tanod. Sa dapat, ang pananampalataya kasi, ito yung nagtataas sa atin ng antas ng ating buhay. Dapat nagle-level up ka. Ibig sabihin, matatapos na ang 2011, mga kapatid. Matatapos na ang 2011. Isang linggo na lang, 2012 na. Pero dapat, yung buhay mo ng 2011, dapat umangat ang higit pa sa 2012. Amen o ba? At mangyayari lamang ito kung tayo mayroong pananampalataya sa Panginoon. Yung gawin natin partner ang Panginoon sa ating buhay. Kasi kapag ang Diyos ang kapartner natin, mga kapatid, walang lugi. Walang lugi. Naintindihan niyo po ba ako? Pag ginawa natin partner si Lord, naalala ko po yung isang kwento, merong isang pulubi na nakalupasay, tapos merong isang negosyante na ginagawa ng negosyante, basta nakita ng pulubi nito, binibigyan ng barya. Binibigyan ng barya, itong pulubing ito. Ngayon, araw-araw na lang gano'n, pero naisip ng negosyanteng ito, sabi niya, dapat mabago buhay ng pulubing ito eh. Kaya isang araw, ang sabi niya, bro, gusto kong mabago buhay mo. Ganito gawin natin. Magkasosyo kita sa negosyo. Sabi niya, ito yung 20, kapalit ng lapis mo. Lapis lang. Bibigyan kita ng 20, tapos bigyan mo daw ako ng isang lapis. E di nagkasundo sila ng gano'n. 20, kapalit lapis. Kasi sabi ng negosyante, gusto ko maging kasosyo kita sa negosyo. Pagkaraan ng isang taon, yung pulubi biglang nawala. Nahanap ng negosyante, hindi makita. Sabi ng negosyante, sa palagay ko, yung pulubi ito, lumipat sa ibang lugar. Pero isang araw, itong negosyante ito, napunta sa isang lugar, sa isang malaking mall, at doon sa malaking mall, nakita niya ngayon yung pulubi nandun. Sabi niya, bro, ano ba nangyari sa iyo? Bakit nawala ka sa lugar? Sabi niya, alam mo bro, naisip ko lagi yung sinasabi mo sa akin. Nag-asosyo mo ako. Alam mo ba, lahat ng perang binibigay mo sa akin sa loob ng isang taon, iniipon ko, bumili ako ng lapis. At ngayon, meron na akong negosyo ngayon. Tindahan ng lapis. Kasi, sabi niya, naisip ko, yung sinabi mo lang sa akin, nakasosyo kita sa negosyo. Hello? Mga kapatid, kapag si Lord kasama natin, kasosyo natin, walang lugi. Amen o ba? Pag si Lord kapartner natin, walang pagsakyan. Laging may tubo, laging umaangat. Kasi si Lord kasosyo natin. Si Lord ang mamumuhunan, tayo lang tatrabaho. Pero, pag nagasiyan, mas lamang ka sa kay Lord. Hello? Kaya magagawa lang natin yung kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Okay. Last. Okay. Pangapat, pagliligtas. Ang pangapat na mensahe ng Pasko ay pagliligtas. Sabi yan, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, buhay natin yung teksto. Sabi ng 136, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa salibutan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kung pag sino man sa kanya sumampalataya, ang sabi po diyan, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang pangunahing dahilan kung bakit si Jesus ipinanganak sa sanlibutan. Ang pangunahing dahilan kung bakit mayroong Pasko para po sa kaligtasan ng maraming tao. Bakit to? Sabi ko nga kanina, ang tao papunta sa impyerno. Pag ang isang tao namatay, diretso siya sa impyerno. Alam niyo, nakakalungkot nga, sabi ko, mahigit 1,000 ng patay ang natatampuan sa Iligan maging sa CDO. Cagayan de Oro. At ang sabi, marami pa rin nawawala. So, ang aking iniisip, sabi ko, ilan kaya yung mga mananampalataya dito? Kasi alam niyo po ba, dumating ang baha, 10 oras ng gabi.
gabi. Kaya hindi nakapaganda maraming tao eh. Tapos, yung mga bahay, tinamaan talaga ng mga troso, talaga nakawasak yung mga bahay. Tapos may kasama pang putik. Kaya yung mga natutulog, natabunan ng putik na namatay. Pero ang tanong ko, ilan kaya ang nakakilala sa Panginoon? Ilan kaya doon sa mga mananampalataya, doon sa mga Kristiyano na nandoon sa Mindanao, na bago dumating yung flash flood sa mga taong ito, bago dumating yung dilubyo sa mga taong ito, napakaginan ng pananampalataya, ng kaligtasan para sa kanilang buhay pagkatapos sa kamatayan. Kasi ang tao po mapapaama, ang tao pupunta sa impyerno. Pupunta sa impyerno ang tao pag namatay. Kasi hindi natin nahawak ang buhay natin eh. Tandaan po natin mga kapatid, paglabas natin ng bahay natin, di na natin alam kung ano mangyayari susunod sa atin. Pero isa sa napakahalagang bagay, sa akin isang napakahalagang bagay, paglabas ko ng bahay, nagmotor ako, pumunta ako ng Bulacan, nakamotor ako. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Pero alam ko lang, ano mangyayari sa akin, pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Ilang beses na ako na accident eh, pero salamat kasi hindi aksidente grabe. Yung kaulilin na talagang nag-overtake dito sa may bulwan ko, in-overtake ko yung truck eh. Nag-overtake na ako doon sa truck. Noong malapit na akong manguna doon sa truck, biglang lumiko yung truck. Yung pala may tricycle sa harapan. Eh yung pagkataranta ko gano'n, nakita ko yung bukid, doon ko inilagay yung motor, lag-lag ako sa bukid. Puro putik ako. Eh tapos, tinulungan ako ng mga tao. Sabi ng mga tao sa akin, napagkamala pa akong veterinaryo eh. Dahil dala-dala ko yung lalagyan ng aso. Veterinaryo po ba kayo? Oo. Eh ako yung nahihilog din. Saan po ba kayo pupunta? Papunta po ako ng Bulacan. Eh sabi ko, napakaputik ko po. Sabi ko, yung pagtalong mo, maputik na. Huwag niyo na kung isipin maputik o ba? Mahalagang walang nangyari sa inyo. Eh sabi ko, ang bira, pupunta ako dito sa may gawain, makita ko, maputik ako na. Magagalit ako si Pastora, magagalitan ako. So ginawa ko, tumaan ako na sa Rafael. Tumain ako ng pantalon doon, wala akong makikita. Tumaan ako ng Baliwat, wala akong makikita ng pantalon. Pagdating ko doon sa Pulilan, ito ako sa may gasolina. Sabi ko, meron ba kayong tubig sa inyo siya? Meron po. Pinunasan ko yung talagang pinunasan ko. Pati mo ito, pinunasan ko. Sabi ko, habang tumatak ko rito, malayo na yung Pulilan, may kuwain eh. Tumatak ko, matutuyo rito. Pagdating ko rin, tuyo na lahat. Hindi ako nahalatang may nangyari sa amin. Minsan naman ito, pag-uwas akong papunta doon sa may bandang Balagtas, paglito ko, umikot ako, bukuha ako ng zero. Kumuha ako ng zero. Sabi sa akin, ang galing mo, men! Kasi umiikot yung motor, nakaganda ko eh. Ang galing mo, men! Ibang klase yun. Hindi ko lang tumunas mo kasi eh. Umiikot ako, nakagawa ko ng zero. Tatayo na, sa Santa Maria Bulacan naman. Pag-uwi ko, pupunta ng may gawayan, tinanong ko yung tatay ko. Pag-uwi ko, paganda, piniriran ko mabuti, pagkasi ko, pagsakap. Nilapitan ako ng nasaktan po ba kayo? Alam niyo po ba? 3 na namatay dito. Dito ko sa lugar na ito. 3 na namatay. Mga kapatid, tandaan mo natin. Hindi natin nawag ang ating buhay. Pero si Lord, kaya umipas ko, sabi mo riyan, para hindi tayo mapahamak. Amen o ba? Para hindi tayo mapahamak. Yung mga tao, dapat bahaginan natin sila. Ang buhay, minsan lang. Pag namatay tayo ngayon, meron pangalawang buhay, yun walang hanggan yun. Kaya ang sabi mo rito, kaya po ang Pasko ay pagliligtas kasi po sabi rin, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang isang tao, mabigyan natin ng pag-asa pag namatay sa langit pupunta. Yung mga magulang natin, yung mga kaibigan natin, mga estudyante, mga kakilala natin, kapitbahay natin. Doon po sa makikita niyo po sa FB ko, meron akong ginawang kalendaryo namin ng pamilya ko.
Binigay ko po rin, dineclare ko rin, this year is the year of the Lord's favor. Itong 2012 na ito, sabi ko, this year is the year of the Lord's favor in our church and in our family. Pabor ng Panginoon 2012 para sa atin. Natatanda niyo po yung balita, 2012, magkakaroon ng paggunaw ng mundo. Di ba? Ha? Alam mo yung balita yan, di ba? 2012. Yung napanood natin, 2012, napanood niyo po ba yun? Next year na yun. Pero ako hindi yun, kinontra ko yun. Kasi hindi nakagawa ng Panginoon. Ang sabi ko, ang 2012 ay pagpapala ng Diyos sa pamilya ko at saka sa church na pinanghawakan, na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Dapat mag-declare tayo ng gano'n. Amen o ba? Kasi ang gusto ng Diyos, hindi yung tayo mapahaka. Ha? Ako po, ito po. Sa totoo, pinapanalangin ko sa Panginoon na sana pag natayo yung Silex, nadaanan nung tayo ng Silex eh. Tama ba? Alam mo yung Silex? Central Luzon Expressway. Nadaanan po tayo dyan. Silex yan. Kaya alam mo, pag nagawa yun, maging malaki epekto niya. Tataaso yan eh. Ano? Tataas yan. Tignan nyo nangyari sa lapas. Ano? Nung itinaso yung tulay, nagkaroon ng SNX, lubog. Lagi yan. Sabi ko, Lord, sana maging matalino yung mga tao na magtatayo ng Silex. Kasi kung binaha yung mga lihaga at ang bayan hindi binaha, baka pag natayo yung Silex, eh baka bumaha na ang lihaga. Pero sabi ko, Lord, sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko yung pangako mo. Itong mga tao magtatayo ng Silex dito sa amin, ay bibigyan mo ng katalinuhan o proteksyonan ang lugar namin na maging ang bayan na hindi magkaroon ng pagbaha, ng matinding pagbaha. Mga kapatid, ang message ko ng Christmas ay pagliligtas. Ayaw ng Panginoon, sabi na, ang pangarap ng Panginoon, lahat ng tao makakilala sa Kanya. Ang pangarap ng Panginoon, lahat ng tao makarating sa langit. And actually, ang sabi na ni Cesar Castellano, dapat daw ang gawin ng mga mananampalataya, nakawin ang mga kaluluwa sa impyerno at dalhin sa kalangitan. At yun ang pangako ng Panginoon. Yun ang pangako ng Panginoon. Ang mensahe ng Kapaskuhan, mga kapatid, ay pagkaligtas. At sana tayo bilang mga mananampalataya, bilang nakakilala sa Panginoon, maging daan tayo, maging daluyan tayo ng Panginoon. Na itong mga tao, mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, kamag-anak, kaklase, eskwela, estudyante, maging daan tayo para maunawaan nila ang araw ng Kapaskuhan, ang isa sa mensahe, ay ang mensahe ng kaligtasan. Magandang umaga po sa inyo lahat.